this is a very interesting development, mga kababayan. Kasi, kung maalala nyo, nung una, or at least nung panahon ni Rodrigo Duterte, may pagkakataon na naging friendships o naging mag-friends ang DDS at ang mga komunista. Tapos nag-away sila. Nag-away sila bigla. Whatever the reason is, we don't know. Pero biglang naging kontra-komunista bigla itong si Digong. Well, it's weird kasi, di ba, NPA nga si Digong. But eventually, yun nga, nagkaroon sila ng away. And then, wala na tayong nabalitaan after nun. After nung away nila. Until today. It's interesting, mga kababayan, para sa akin. Dalawa lang yan, mga kababayan. It's either yung mga komunista ang gumagaya sa mga DDS o mga DDS ang gumagaya sa mga komunista. Kasi mukhang ngayon, pati yung mga komunista, sila na rin ang nag-aaya para para ibagsak ang gobyerno. Hindi naman talaga ang gusto nila eh. Kasi mga kababayan, meron nung interview nung isa sa mga komunista. Si Antonio Tinio. Antonio pa pangalan nito? Wait nga. Antonio nga. Yan, si Antonio Tinio. May interview siya kanina. Or meron silang press con kanina. Sabi niya kay Presidente, "Mahiya ka naman, Presidente." Sabi niya, "Mahiya ka naman." Sabi ni Antonio Tinio ng ACT Teachers Party List, "Marcos is the one in charge of funding flood control infra." Ay, mga kababayan, itong propaganda na to, naririnig ko lang to sa mga DDA. Bihira ako ito marinig sa mga ibang tao maliban sa mga DDS. Tapos ngayon, sinasakyan na rin ng mga komunista. Meron bang unholy alliance na nabubuo dito? Meron bang gano'ng may alyansa na bang nabubuo? Mga babayan. Pakinggan natin yung interview ata. Ito yung interview. Sa mga sinabi niya kanina tungkol dyan. Marcos Jr. Mr. President, mahiya ka naman. Hanggang ngayon ay hindi mo pa inaako at hindi ka pa nagpapaliwanag tungkol sa 3,700 na mga flood control projects at iba pang infrastructure projects na pinunduhan mo mula sa unprogrammed appropriations ng 2023 at 2024. Nagkakahalaga ito ng 214.4 billion pesos at least. Saan nanggaling ang pondo? Kinuha mo mula sa pondo ng PhilHealth. Saan napunta ang pondo? Kung merong napunta dyan sa kickback, sa kurakot, sa SOP, sa overprice, sa substandard o sa ghost na mga proyekto, direktang responsibilidad mo ito bilang tanging approving authority ng bawat ginagastos mula sa unprogrammed appropriations. Kaya dapat magpaliwanag ka at dapat panagutan mo ito. Sa ICC naman po, sa ICI naman po, isang hamon. Patunayan nyo na tunay na independent commission kayo at simulan na kagyat ang investigasyon kung paano ginamit ang unprogrammed appropriation sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Walang kapantay po ang naging level o halaga ng unprogrammed appropriations na ito, lalo na noong 2023, 2024, at tanging presidente po ang may discretion sa paggamit nito, kaya tinatawag pong presidential pork barrel. Ito po ang ibig sabihin ng taong bayan sa panawagang lahat ng sangkot dapat managot. Unang-unang na po rito ang presidente mismo ng Pilipinas. Kaya magkita-kita po tayo sa November 30. Maraming salamat po. Kita-kita daw sa November 30, guys. Kita-kita daw sa November 30, sabi ni Antonio Tinio. Makakasama to ng mga DDS doon. Ay, nako. Alam nyo, mga kababayan, hindi ko dapat iko-kontento si Antonio Tinio eh. Pero kasi, uunahan ko na yung chismis. Unahan ko na lang yung chismis. Kasi mga kababayan, eto rin ho kasi yung narrative, o kasama din ho ito sa narrative na sinasabi ng mga DDS. Na si PBBM ay, tinan nyo yung language na, directly responsible. Directly responsible daw sa corruption ng flood control scam. Directly responsible, ha? Directly responsible. Ibig sabihin, siya ang mastermind nitong lahat ng to. At meron lang siyang mga tao dito,
co-perpetrators, si Saldico, si Martin Romualdez, DBM, at kung sino-sino pa, kung whoever yung maiisip nila. At ito rin ho kasi mga babayan, kaya ako ho sinasabing inuunahan ko lang. Kasi ito rin ho yung sinisigaw ng mga kasama niyang NPA sa mga rally. Ito rin yung sinasabi nila sa mga rally nila. At marami yung mga kabataan ang nauuto na itong mga to. Well, not as many as before. Kumpara nung panahon ni Pinoy or panahon ng mga whoever, ng mga past presidents. Talaga napakarami ng mga NPA fronts. Yung mga communist CTG. Tawag na 'di ba CTG, Communist Terrorist Groups na front. So sila Makabayan Black, si ACT Teachers, Gabriela, Kabataan Party List, yung mga yan. Marami pa sila. CEGP sa UP, si CEGP, ayan. Marami pa sila eh. At parang hindi sila nauubusan ng pangalan para bumuo ng non-profit organization. Kasi nakakatawa nga ito, 'di ba? KBKK, something kontra Kurakot. KBKK. ACT Teachers to eh. Pero ibang grupo na naman. 'Di ba? Ayan, LFS, yan, lalo na si LFS. Pinanganak sa UP yan. So mga kababayan. Parang hindi sa naubusan ng acronym para sa non-profit na gagawin na naman lang front para sa communist terrorist groups. Pero sige, patulan natin yung narrative. Kasi ito yung ipinakakalat ng mga komunista, ito rin yung ikinakalat ng mga DDS. So papatulan natin yung narrative. Okay. Mga kababayan, ang sinabi po ni Tino, ito yung sinabi niya na to, ito rin nakasulat sa sa website ng mga NPA, Philippine Revolution Web Central. Ito ho yun, oo. Ito ho yung dyaryo ng mga NPA. Dati block to sa Pilipinas, ba't nakabalik na naman? Hindi ko alam bakit nakabalik to. Sabi niya, Tino revealed that Marcos himself approved 3,700 infrastructure projects worth 214 billion for 2023 to 2024. Some of these projects have been subjected to investigations in Senate hearings and have been proven to be ghost and substandard projects. Officials of the president down to the municipal district engineers only used these as cash cows. Private contractors such as the Diskaya couple and relatives of Zaldico also plundered large amounts of these public funds. Ayan. So, ito ho yung tututukan natin. Okay. Unang-una mga kababayan, lagi ko na ho itong sinasabi sa ating channel. Lagi kong sinasabi sa ating channel mga kababayan na ang pagpirma ay hindi krimen. Unless mapapatunayan mo na yung pirma na yon ay nagresulta sa isang felony or isang violation ng Republic Act. Itong ganitong klaseng mindset, mga babae, itong ganitong klaseng naratibo, yan din kasi sinasabi ng mga DDS, naalala si Chavit. Ayan, yan din ang narrative ni Chavit. Kaya sabi ko sa inyo, sasakyan to ng mga komunista. Oo. Sasakyan to ng mga komunista kasi dahil maingay ang mga DDS, sasakyan nila yun para masira ang administrasyon o masiraan ang administrasyon. Sabi niya, noong naglagay ang Kongreso at Senado ng 450 billion para sa public works, 29 billion lang ang binawas ni Marcos Jr. Ibig sabihin, inaprubahan pa rin niya ang 421 billion kasama ang sarili niyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez, sabi niya. Sinadya niyang nilaglag ang mga kasamahan niya dahil dapat siya mahiya. Inilaglag niya ang mga engineers at contractor para huwag nang umabot sa kanya. Iisa lang sila narrative, di ba? Yung komunista at saka yung DDS, iisa lang sila ng kwento. Di ba? Iisa lang sila ng kwento, guys. Oo. Pero ulitin lang natin, mga kababayan, yung sinabi natin kanina. Wala akong pakialam kung DDS ang nagsabi o komunista ang nagsabi. Pag-usapan natin yung sinabi. Oo. Wag muna natin lagyan ng political colors. Mga kababayan, ibabalik ko po yung tanong doon sa sinabi ko kanina na ang pagpirma ba
ay krimen. Ulitin ko lang mga kababayan na unless ang pirma, unless ang dokumento ay nagre-resulta sa isang felony o nagre-resulta sa isang violation ng ating mga batas, ito or yung pirma ay kailangan para makapagnakaw ka, doon lang mag-a-apply yung sinasabi nila. Pero kung walang koneksyon at ang pagpirma ni PBBM ay parte lamang ng kanyang duty bilang presidente ng Pilipinas, wala silang kaso. Wala sila ikakaso. Oo. Kasi mga kababayan, trabaho kasi ng presidente, pirmahan ang ating budget. Trabaho ng presidente, pirmahan ang ating budget. Pag hindi mo napirmahan ang national budget for the following year, magkakaroon po tayo ng sinasabing reenacted budget. Sa reenacted budget, mga kababayan, yung mga pinondohan mo noon, nakaraang taon, ay popondohan mo ulit. So, kung merong ghost project noong 2023, 2024, at hindi ka pumirma ng bagong batas, at ikaw ay may reenacted budget, yung ghost project na yun, popondohan mo ulit. Ganun, no? So, it is the duty of the president to ensure, number one, that the budget is passed every year. The budget is passed every year. Pangalawa, ang pirma ba niya, pagpirma niya sa unprogrammed appropriations. By the way, an unprogrammed appropriation po ay hindi pork barrel, ha? Hindi po pork barrel yun. May desisyon na po ang Korte Suprema dyan. Belica versus Executive Secretary. Pero hindi yung una, hindi yung dalawang decision kasi yun eh. Hindi yun na ako na decision yung pangalawa. Hindi yung tungkol sa PDAF. Dalawang kaso kasi yun. Yung isa po tungkol sa PDAF, yung isa tungkol sa contingency, unprogrammed, tsaka emergency appropriations yata, something to that effect. Basta may dalawang kaso yun. Yung sa pangalawang kaso, yung tungkol sa contingency and unprogrammed funds. Sinabi po ng Korte Suprema na hindi yun pork barrel. Malinaw ho yun. Hindi ho ano yun. Hindi ho pwedeng i-dispute yun. Dahil may decision na ho ang Korte Suprema doon. May decision na ho ang Korte Suprema doon. So wala nang question mark doon. Ngayon, mga kababayan, kung ang pagpirma ng presidente sa General Appropriations Act ay pwede mong dungisan at sabihin na ito ay isang krimen dahil lamang may mga tao sa ilalim niya na ginamit sa krimen yung pera, di lahat na naging presidente before dapat ditisin. Dapat lahat ng presidente ditisin. Hindi lamang si Presidente Bongbong Marcos. Pabuti natin hanggang kay Cory Aquino. Kaso wala na siya. Ganun ang gawin natin sa lahat. Kasi, ay ibig sabihin, pati sa corruption na naganap noong nakaraan, kasalanan din ng presidente. Diba? Ganun lang kasimple yun eh. Ganun lang kasimple yun. Kaso, meron tayong tinatawag na presumption of regularity. Meron tayong tinatawag na presumption of regularity. Pag sinabi yung presumption of regularity, ibig sabihin, kapag merong naipasa, o pag merong isang proseso na ginawa, ang isang departamento o isang ahensya ng gobyerno, hanggat hindi ito nako-contest sa korte at hindi ito napapatunayan na illegal according to the decision of the courts, wala. Regular yun. Regular and proper. Presumption of regularity nga. So mga kababayan, kung ang argumento mo dahil lang pumirma sa budget si President Bongbong Marcos, tulad ng sinasabi ni Antonio Tinio, dapat lahat ng naging presidente pwede mong kasuhan. Dahil sa lahat ng presidente merong may korupsyon eh. Di ba? Yan din sinasabi ko yun din sinabi natin isang araw dito nung naglabas ng statement si Chavit. Kung sasabihin niya na tawag dito,
Kung ang sasabihin niya na nagkulang si presidente at nilalaglag niya yung mga tao sa paligid niya dahil siya ang pangunahing pumirma doon sa budget, edi dapat lahat na lang ng ibaba na natin hanggang sa level ng mayor. Di ba? Ibaba na natin hanggang sa level ng mayor. Ibaba na natin hanggang sa level ni Chavit na private contractor. Hindi na siya governor ngayon eh. Private contractor na lang siya ngayon eh. Pero mga kababayan, eto ngayon ang tanong. Balikan natin yung sinabi ni tao dito, ni Chavit Singson. Inadresa natin yung sinabi ni by the way, ito pa pala, bago tayo magpatuloy. Puntahan muna natin itong unprogram appropriations. Itong unprogram appropriations, if kung nakasubaybay po kayo sa ating channel palagi, malamang sa malamang alam niyo na kung ano yung program appropriations. Ito po may mga appropriations na in the simplest terms, hindi gagawin hanggat walang extra budget ang gobyerno or walang bagong batas na magsasabi na pwedeng pondohan itong line item na to sa ating General Appropriations Act. Ito po mga kababayan, yung program appropriations, ginagawa lamang ito kung merong sobrang pera. Okay. Hindi lang pang emergency, BJ Cans, hindi lang pang emergency. Kapag may sobrang pera, or kapag merong bagong batas na isinulat para pondohan yung specific na line item na yon sa program appropriations. Ngayon, mga kababayan, kung ang sinasabi ni Antonio Tino na si PBBM mismo ang nag-aproba ng 3,700 infrastructure projects na nakakahalaga ng 214.4 billion pesos. The assumption is, number one, may sobrang pera ang gobyerno na nakakahalaga ng 214.4 billion pesos. Number one. Pangalawang assumption is, either merong bagong batas na naisulat, which I don't think it will apply. So most probably yung merong windfall or merong sobrang budget ang gobyerno for the years 2023 to 2024. Ngayon mga kababayan, hindi porke inaprubahan yan, ibig sabihin, pinayagan ni PBBM yung corruption. Pwede kasi na inaprubahan niya yung budget. Pero at the same time, tinake advantage nung iba. Which is most probably what happened. Until, again, tulad nga ng palagi natin sinasabi, until makapagpakita sila ng ebidensya, di ba? At until makapagpakita sila ng ebidensya na si PBBM mismo ang nag-utos na, aaprobahan ko yung unprogram appropriations, bigyan nyo akong kickback. Why not? Pwede din naman. Di ba? Pero kailangan nyo i-prove. Ang hamon ngayon dito kay Antonio Tino, tigilan nyo yung pagpe-press con nyo. Dalhin nyo na sa korte. Etong mga komunista na to, mahilig silang maghabla. Yung mga komunista na yan, mahilig silang maghabla. So bakit hindi nila ihabla si Presidente ngayon? Diyan sa 214 billion na yan. Total naman, sure na sure si Antonio Tino sa sinasabi niya. Diba? Ang gusto pa nga nila, paaminin si Presidente. Narinig niyo yung sinabi ni Antonio Tino? Hindi pa raw inaamin ni Presidente hanggang ngayon. So, balik natin. President, mahiya ka naman. Hanggang ngayon ay hindi mo pa inaako at hindi ka pa nagpapaliwanag tungkol sa 3,700. Yun yung sinasabi natin. Inaako? Ba't niya aakuin yung bagay? Hindi naman niya trabaho. Trabaho ba niya magpabid? Di ba? Trabaho ba ng Presidente magpabid ng project sa flood control, sa infra, or what have you? Trabaho ba niya yun? Trabaho ba niya na hawakan ng DPWH? Ano? Presidente na nga siya ng Pilipinas? Hawakan pa niya bawat isang mga ahensya? Nagkaroon pa siya ng cabinet. Ba't pa siya nag-cabsec? O di sana, naging ano na lang siya. Universal President of the Philippines. Lahat trabaho niya. Wala siyang cabsec. Bakit pa? Pinapaako niyo sa Presidente. As if meron kayong ebidensya para ihabla siya. Hindi naman sila naghahabla. Mapapatunayan ba nila? Mapapatunayan ba nila yung sinasabi nila?
Hindi natin alam. Pero mga kababayan, ang sigurado lang natin, number one, na si PBBM ay inaddress yung issue na yan. Inaddress yung issue na yan. Di ba, sabi ko kanina, ang presidente ay may kapangyarihan na ang duty ng presidente ay pirmahan ng budget. Mhm. Ang duty niya ay pirmahan ng budget at siguruhin na ang budget ay nai-implement. Oh. Ngayon, nung pinirmahan niya yung budget, mga kababayan, kasama dun sa pagpirma niya ng budget ay ang pag-veto ng mga line items na hindi pasok sa kanyang objective. Kasama dyan. Nagre-reklamo itong si Antonio Tino ng 214 billion daw na inaprobahan na ang program appropriations. Pero, hindi niya binabanggit na si PBBM mismo ang nag-veto ng halos 194 billion pesos sa 2025 national budget. Ito ho, lahat ay related sa infrastructure. Yan ang hirap pag komunista eh. Basta pag radikal ka talaga, hindi ka nakakapag-isip. Radikal ka na DDS, hindi ka makakapag-isip. Radikal ka na komunista, hindi ka makakapag-isip. Radikal ka na loyalista, hindi ka rin makakapag-isip. Hindi nyo naisip to, no? Na active si PBBM sa budget process at active din siya nag-veto ng mga bagay na hindi kailangan. Hindi maliit na halaga ang 194 billion. Kontra din ito sa sinabi nito ni Chavit Singson. Ang sabi niya 29 billion lang daw yung vinito. Sinungaling eh. Diba? Pero hindi na naisip yon. Bakit? Kasi nga galit lang sila kay BBM. Ang gusto lang nila ibagsak si presidente.